At kasabay po ng paggunita sa National Heroes Day, mahalagang balikan po natin at palagahan ng sakripisyo ng ating pong mga bayani, naghandog ng kanilang buhay para po sa kalayaan ng ating bansa. At dayan, upang higit pa nating maunawaan ang kahalagahan ng araw na ito, makakasama natin ngayong umaga si Eufemio Agbayani III, Historical Sites Development Officer II mula sa National Historical Commission of the Philippines. Rise and shine, Sir Eufy. This is Profi together with Dayan. Good morning. Good morning po, Profi, at Ma'am Dayan, at sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Happy National Heroes Day po sa ating lahat. Una po sa lahat, bakit po mahalagang ipagdiriwang po natin taon-taon ang araw po ng mga bayani, Sir Eufy? Alam niyo po, mahalaga na maging holiday po ito at ipagdiwang natin dahil panahon ito para tumigil panandalian, pag-isipan, ano ba yung isinakripisyo ng ating mga ninuno at kahit ng mga kababayan natin sa kasalukuyan para makamit at ipagtanggol ang ating kalayaan at makamit natin yung paghinhawaan. Kaya po yung tema ng National Heroes Day po ngayong taon ay isang diwa, isang lahi, isang bayanihan dahil mahirap po maging bayani na nag-iisa. Dapat po pagkaisahin natin ang ating pagiging bayani para mas marami po ang makapag-enjoy ng mga benepisyo po nito. Alright, kapag sinasabi po nating bayani, sino-sino ba ang sakop nito? May qualifications pa rin ba tayong tinitignan dito? Kasi alam natin, pag sinabing bayani, madalas si Jose Rizal, si Andres Bonifacio, o yung mga modern bayani rin po ba natin ngayon ay dapat din natin tawagin sila mga bayani? Alam niyo po ang maganda sa bayani sa kontekstong Pilipino, hindi kailangan maging sikat para may turing na bayani. Sino man po nag-alay ng kanilang lakas, talino, yaman at kahit buhay para sa kapwa at para sa bayan ay may tuturing na pong mga bayani. At bonus na lang po kung mayroong recognition either nationally or locally ang isang tao para maging bayani. Kaya po, kung tutos po, wala po tayong master list ng mga bayani. And we like to keep it that way para masabi natin na lahat ay pwede maging bayani. Sabi nyo nga hindi naman kailangang sikat para masabing bayani. Pero talking about that, sir, sino ba yung mga lesser known heroes na nais yung ipakilala ngayon na dapat ding makilala po ng sambayan ng Pilipino at malaging kontribusyon po sa ating bayan, sir? Ngayong taon po, may tatlo pong kaming nais i-feature ng mga bayani, si Gregoria de Jesus, si Emilio Jacinto, at saka si Gregorio del Pilar. Special po sila ngayong taon dahil 150th birth anniversary nila this 2025 at sila din po yung dahilan kung bakit ang 2025 po ay tinuring ng NHCP bilang taon ng kabataan sa kasaysayan Pilipino. Si Gregoria de Jesus po ay kahit siya po ay babae, siya po ay aktibo nakibahagi sa himagsikan at sa katipunan, lumaban sa harap ng mga Espanyol, no? At nung matapos po ang himagsikan ay naging mabuting nanay sa kanyang pamilya. Si Emilio Jacinto po ay naging utak ng katipunan, siya po yung sumulat ng mga kaisipan nito na pwedeng na naging gabay sa mga katipunero para hindi lang sila pumapatay ng dayuhan, pero meron din pagbabago sa kanilang loob. Si Gregorio del Pilar din naman po ay isa namang kabataang bayani ng Bulacan, no, na sinuong ang maraming digmaan, maraming labanan sa laban sa mga Espanyol at sa mga Amerikano hanggang sa siya nga po ay napatay sa labanan ng Tiran Pass. Nice din natin bigyan ng pansin, no, na hindi lamang po sila yung nagwa-150 this year, maraming pa po sila at marami pa po sa mga bayani natin walang pangalan na itala pero may tuturing pa rin mga bayani. Alright, kaugnay nito, maaari po bang ibahagi sa amin yung mga pangunahing commemoration activity ngayong araw? Saan po ito gaganapin at ano-ano ang highlights na dapat po abangan? Gaya na nabanggit niyo na po kanina, magkakaroon po tayo ng wreath-laying ceremony sa Tomb of the Unknown Soldiers sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Inaasahan po natin ang pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ng iba pang mga matataas na opisyal. Pero this year, may isa pa pong highlight sa seremonya po sa Taguig City dahil mayroon pong pag-unveil ng monumento para sa mga kilalang bayani, lalo na sa panahon ng himagsikan at baang Pilipino-Amerikano na likha po ni Frederick Caido. And nakakatuwa po dahil hindi lamang po naka-exclusive sa Taguig ang ating commemoration. Ang mga local government units din po ay nag-prepare na kanilang sariling pagunita at naglabas nga din po ang DILG ng memorandum circular na nagpapaalala na tayo po ay dapat po mag-display ng ating national flag na yung National Heroes Day. Ayan. Siguro po sa ating mga ordinaryong Pilipino, Sir Eufy, paano ba tayo po pwedeng maging bayani para sa ating bayan? Gaya na nabanggit natin kanina, sino man po nag-aalay ng kanilang lakas, talino, yaman, buhay at marami pang iba ay pwede nating maituring ng mga bayani.
So yung ating pagsunod sa batas, yung pag-isip natin na hindi lang tayo makasarili, kundi tayo ay mapagbigay, mapaglingkod sa kapwa, yan po ay isang forma na ng kabayanihan. And maganda din po na tayo po pag magiging bayani ay hindi lamang po randomly natin gagawin ito. Dapat maging gabay po natin yung ating kasaysayan. E maganda din po na mayroon tayong mga modern day heroes na pwedeng tularan. Mga OFW, mga guro, mga frontliners, lalo na po noong panahon ng pandemya. Yung mga nagtatanggol po sa West Philippine Sea at sa iba't ibang pambahagi ng ating teritoryo. And yung mga nag-expose po na katiwalian sa pamahalaan. Sila po ay mga halimbawa ng modernong bayani. And gaya po ng sinabi ni former DILG Secretary Jesse Robredo, for this country to succeed, we need to make heroes out of ordinary Filipino. We need to make heroes out of ourselves. On that note, maraming salamat sa inyong oras, Sir Eufemio Agbayani III mula sa National Historical Commission of the Philippines. Thank you so much. Thank you, sir. Maraming salamat din po.